Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso natin sa kwentuhan. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa Tadhana Stories. Samahan niyo po akong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang bumasag nito ay hindi lang iisa, kundi 2 taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo? Sa labas ka na matutulog ngayon. Ang mga salita ay tumama kay Tala na parang isang sampal. Malamig. Walang emosyon. Hindi niya naintindihan. Parang may ugong sa loob ng tenga niya na mas malakas pa sa buhos ng ulan sa labas. Ramon, ano? Pero hindi siya sinagot ng kanyang asawa. Ang nakita lang niya ay ang pagkuyom ng panga nito. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay blangko ngayon, parang bintanang isinara. Bago pa siya makapagtanong muli, naramdaman niya ang kamay ni Ramon sa braso niya. Ang kamay na dati humahaplos sa kanyang buhok, ang kamay na humahawak sa kanya sa simbahan. Ngayon ay parang bakal na humihila sa kanya palabas ng kanilang kwarto. Teka, Ramon, sandali! Nakabalot lang siya sa isang puting tuwalya. Ang balat niya ay nanlamig, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa paghawak ni Ramon. Natapilok siya palabas ng pinto ng kanilang silid. Sa isang iglap, nakita niya ang biyena niyang si Doña Merly, nakatayo sa dilim ng sala, isang anino lang na nanonood. Walang awa sa mga mata nito. Kontento. Binuksan ni Ramon ang pinto ng kanilang bahay. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na hangin ng Hulyo ay pumasok. Niyakap si Tala na parang isang babala. Ramon, parang awa mo na. Anong nangyayari? Pagmamakaawa niya ang boses ay basag. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Isang tulak lang. Isang marahang tulak na nagpatalsik sa kanya palabas sa kanilang pinto. Napasubsob siya sa sementadong sahig ng kanilang garahe. Magaspang, malamig. Ang tuwalya ay halos matanggal sa kanyang katawan. At bago pa siya makabangon, narinig niya ang tunog na wawasak sa kanyang mundo. Ang pag-click ng pinto at ang pag-ikot ng lock. Isang maliit na tunog lang yon, pero mas malakas pa sa kulog na kasabay nito. Mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ito ang tunog ng pagtatapos. Nakatayo siya doon, nanginginig sa gitna ng ambon. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Ang bahay na tinuring niyang tahanan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay, bigla siyang naging estranghero. Bakit? Bulong niya sa hangin. Saan ako nagkamali? At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang ilaw ang biglang sumindi mula sa bintana ng kanilang kapitbahay. Natigilan si Tala. Ang puso niya ay tila hihinto sa pagtibok. Ang hiya, ang matinding hiya, ay bumalot sa kanya na parang isang kumot na nakakapaso. May nakakita ba sa kanya sa ganitong estado? Basang-basa, halos hubad, pinalaya sa sariling pamamahay? Dahan-dahan, ang bintanang iyon ay nagsimulang bumukas. Hindi alam ni Tala kung gaano siya katagal na nakatayo sa gitna ng ulan. Ang bawat patak ay parang maliliit na karayom sa kanyang balat. Ang hiya ay mas malamig pa kaysa sa hangin. Ang tanging nagtulak sa kanya para humakbang ay ang alaala ng bintanang bumukas. Ang takot na makilala siya. Saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang damit, wala siyang dangal na natitira. Ang tanging dala niya ay ang basang tuwalya sa kanyang katawan at ang teleponong nabitbit niya bago siya itulak palabas. May isang lugar siyang naisip, isang lugar na laging bukas. Ang mga paa niya, na ngayoy manhid na sa lamig, ay nagdala sa kanya sa tarangkahan ng lumang simbahan, ilang kanto mula sa kanilang bahay. Ang pinto nito ay nakasara na, pero ang maliit na gate patungo sa kumbento ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Sa loob may isang ilaw na nakasindi. Ito na ang huling pag-asa niya.
Lumunok siya, tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob at pumasok. Isang matandang madre, si Sister Agnes, ang nagulat nang makita siya. Ngunit sa halip na magtanong, ang nakita ni Tala sa mga mata nito ay habag. Walang maraming salita. Binigyan siya ni Sister Agnes ng isang lumang duster, isang baso ng mainit na tsa, at isang maliit na kwarto sa likod ng kumbento. Dito ka muna magpalipas ng gabi, Hija. Mahinang sabi ng madre. Bukas na natin pag-usapan ang lahat. Nang iwanan siyang mag-isa, doon lang bumuhos muli ang kanyang mga luha. Umupo siya sa gilid ng isang simpleng kama at niyakap ang sarili. Ang kumot na ibinigay sa kanya ay gawa sa magaspang na lana. Napapikit siya. Naaalala ang lambot ng comforter sa kama nila ni Ramon. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang dibdib. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nanginginig ang kamay niya nang kunin ito. Nakita niya ang pangalan sa screen. Elia. Ang best friend niya. Ang nag-iisang tao na makakaintindi sa kanya. Dali-dali niyang sinagot ito. Bes! Nabasag agad ang boses niya. Tala. Oh my God. Nasaan ka? Anong nangyari? Boses ni Elia sa kabilang linya, mataas at puno ng pag-aalala. Pinuntahan kita sa bahay niyo. Ayaw akong papasukin ni Tita Merly. Sabi niya, umalis ka daw. Humagulgol si Tala. Pinalayas niya ako, Bes. Pinalayas ako ni Ramon. Shh, tahan na. Tahan na, Bes. Oh my God. Okay, ang importante, nasaan ka? Safe ka ba? Nasa simbahan ako. Sagot ni Tala sa gitna ng mga hikbi. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita muli si Elia. Ang boses ay mas kalmado na, mas kontrolado. Okay? Good. Makinig ka sa akin, Tala. Huwag kang aalis dyan. At please, huwag ka munang gagawa ng kahit ano. Huwag kang tatawag kahit kanino para palakihin ang gulo. Naiintindihan mo ba? May kung anong malamig na gumapang sa likod ni Tala. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, huwag mong tatawagan ang pamilya mo. Lalo na si Kuya Kalmo. Natigilan si Tala. Pero bakit? Si Kuya, siya ang dapat unang makaalam nito. Bes, trust me on this, madiin na sabi ni Elia. Mas lalaki lang ang gulo. Mag-aaway lang sila ni Ramon. Pride ng mga lalaki. Alam mo yan. Hayaan mo muna ako ang umayos nito. Hayaan mo akong kausapin si Ramon. Baka nadala lang ng galit yon. Ako ang bahala. Okay? Bigyan mo ako ng oras. Ang mga salita ni Elia ay dapat sanay nakakapanatag. Payo ng isang matalik na kaibigan. Pero bakit parang mali? Bakit parang kinukulong siya ng mga salitang yon sa halip na palayain? Bakit ayaw nitong malaman ni Cal? Tala? Nakikinig ka ba? Oo, mahinang sagot ni Tala. Ang pagdududa ay nagsisimula nang tumubo sa kanyang puso na parang lason. Good. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Text mo sa akin ang pangalan ng simbahan. Bukas, pupuntahan kita. Promise, Bes. Kakausapin ko si Ramon. Ako ang bahala dito. Just trust me. Binaba ni Elia ang telepono. Naiwan si Tala na hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Ang ugong ay bumalik. Ang pangako ni Elia, ako ang bahala dito, ay umalingaungaw sa loob ng tahimik na silid. Hindi ito nagbigay ng ginhawa, nagbigay ito ng takot. Kinabukasan, sinubukan ni Tala na ibalik sa normal ang sarili kahit alam niyang imposible. Ang normal ay isang salitang banyaga na ngayon. Sa loob ng maliit na kwarto, binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabuhay. Nagsimula siyang maghanap ng mga freelance na trabaho online, mga simpleng residential design, mga floor plan para sa mga maliliit na proyekto. Isang kabalintunaan.
Siya na nagdidisenyo ng mga pangarap na tahanan para sa iba ay wala na ngayong sariling tahanan. Katanghalian, dumating si Elia, dala ang dalawang malaking paper bag at isang pilit na ngiti. Bes! Oh my God, I'm so sorry. Ito lang ang mga nakuha ko. Sabi niya habang inilalapag ang mga gamit sa kama. Pinakiusapan ko talaga si Ramon. At least pumayag siyang ibigay ang mga practical things. Sinilip ni Tala ang laman ng mga bag. Nandoon ang laptop charger niya, ilang mga damit pantrabaho, ang kanyang toiletries, at isang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy ng Nara. Nanlamig ang buong katawan niya. Ito ang kahon ng kanyang yumaong ina. Ang nag-iisang bagay na may sentimental na halaga sa lahat ng ari-arian niya. Pinilit kong isama yan. Pagmamalaki ni Elia. Alam kong importante yan sa'yo. Salamat, Bes, sabi ni Tala. Ang boses ay halos hindi marinig. Kinuha niya ang kahon. Ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang mga kamay. Dito nakatago ang mga lumang litrato, ang sulat ng kanyang mga magulang, at ilang mahahalagang dokumento tulad ng titulo ng lupang ipinamana sa kanya. Pero habang hinahaplos niya ang takip nito, may napansin siyang kakaiba. Sa gilid, malapit sa maliit na bisagra, may isang bagong gasgas, isang manipis na guhit kung saan halatang may ipinuwersang patalim para buksan ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Maingat niyang binuksan ang takip. Ang mga gamit sa loob ay tila nasa ayos pa naman. Pero alam niya, ramdam niya. May naghalongkat dito. Bigla, umalingaw-ngaw sa isip niya ang isang alaala. Isang hapon, ilang linggo na ang nakalipas, habang nagkakape sila sa sala. Napakaganda naman ng kahon na yan, Tala, sabi ni Doña Merly. Ang mga mata ay kumikinang. Ano bang laman yan? Mukhang mahahalagang papeles, ano? Mga alaala lang po, Mama Merly, sagot niya noon. At ilang papeles mula sa mga magulang ko. Ngayon, ang mga tanong na yon ay hindi na tunog inosente. Ang mga yon ay tunog investigasyon. Bes, okay ka lang? Tanong ni Elia. Napansin ang kanyang pagkatulala. Tumingin si Tala sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sa kahon. Ang pait ay unti-unting pumalit sa lungkot. Hindi na ito tungkol sa nasirang pagsasama nila ni Ramon. May iba pa. May mas malalim, mas marumi. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga laman ng kahon, mga litrato, mga sulat, at ang folder na naglalaman ng mga dokumento. Nang buksan niya ang folder, tila kompleto pa naman ang mga papel, pero may kung anong hindi tama, parang may nabago sa ayos. Ang kanyang mga daliri ay maingat na gumapang sa bawat sulok ng kahon, hinahanap ang kahit anong bakas. At doon, sa ilalim ng pulang telang sapin, may kumaluskos. Isang maliit na tuping piraso ng papel na naipit sa siwang. Maingat niya itong kinuha at binuklat. Isang punit na piraso lang iyon mula sa isang mas malaking dokumento. Walang salita. Ang tanging naroon ay ang kalahati ng isang bilog na selyo. Isang dry seal ng isang kumpanyang hindi niya kilala na may disenyong hindi pamilyar. Hindi ito sa kanya. At siguradong hindi ito pag-aari ng kanyang ina. Buong gabi, tinitigan ni Tala ang maliit na piraso ng papel. Ang kalahating selyo ay parang isang nangisi, isang pang-iinsulto sa kanyang pagkalito. Sino ang gagawa nito? At bakit? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Alam niyang iisa lang ang taong maaaring makatulong sa kanya. Pero ang pagtawag sa kanya ay nangangahulugan ng pag-amin. Pag-amin na siya ay bigo, pinalayas, na ang perpektong buhay na ipinapakita niya ay isang kasinungalingan. Ang hiya ay pumipigil sa kanyang mga daliri sa tuwing hahawakan niya ang telepono. Ngunit nang sumikat ang araw, mas nanaig ang pangangailangan niyang malaman ang totoo kaysa sa kanyang kahihiyan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang numero ng kanyang kuyakal.
Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Bunso, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Kalmado, matatag, parang isang pader na hindi kayang gibain. Kuya, nabasag ang boses ni Tala. Sa unang salita pa lang, sinubukan niyang kontrolin ito. Kumusta? Natahimik si Cal sandali, na para bang pinakikinggan niya hindi lang ang salita, kundi ang kaluluwa sa likod nito. Hindi siya nagtanong ng anong problema o bakit ka napatawag. Alam niyang hindi iyon ang kailangan ng kapatid niya. Sa halip, ang tanong niya ay simple at direkta. Anong kailangan mo, bunso? Ang tanong na yon, na puno ng tiwala at walang paghuhusga, ang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Tala. Napahikbi siya. Kuya, may nakita akong papel. May selyo. Hindi ko alam kung ano ito. Okay, mahinahong sabi ni Cal. I-describe mo sa akin. Inilarawan ni Tala ang kalahating bilog, ang mga letrang hindi niya mabasa. Dry seal yan ng isang kumpanya o opisina, paliwanag ni Cal. Kung galing yan sa isang dokumento, malamang registered yan. Makinig ka. Hindi ako pwedeng makialam ng direkta, pero pwede kitang turuan kung paano mo hahanapin ang sagot. Tumango si Tala kahit hindi siya nito nakikita. Kumuha siya ng ballpen at papel. Una, subukan mong i-google ang kahit anong salita na mababasa mo dyan, kahit malabo. Pangalawa, may mga public registry online kung saan pwede mong i-check ang mga pangalan ng kumpanya. Pero higit sa lahat, bunso, huminto si Cal. Mag-ingat ka sa mga dokumentong pinipirmahan at sa mga pekeng pirma. Madali nang mapeke ang mga yan ngayon. Parang isang kidlat na tumama kay Tala, ang huling sinabi ng kanyang kapatid, pekeng pirma. Salamat kuya, sabi niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. May direksyon na siya. Hindi na siya isang biktima lang na naghihintay. Walang anuman. Nandito lang ako, bunso. Tawag ka lang. Pagkatapos ng tawag, hinarap ni Tala ang kanyang laptop na may bagong determinasyon. Sinunod niya ang bawat payo ng kanyang kapatid. Inilagay niya sa search bar ang mga piraso ng salitang nakita niya. Walang lumabas. Sinubukan niya ulit. Idinagdag ang salitang law firm at Quezon City. Nag-scroll siya sa daan-daang resulta. At pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang logo sa website ng isang maliit na law office na tumugma sa disenyo ng selyo. Reyes and Associates Law Firm. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang kinlik ang services tab ng website. Nag-load ang page. At ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Ang specialty ng law firm, property transfer, estate planning, and inheritance law. Napatigil sa paghinga si Tala. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang isang kabayong gustong kumawala sa dibdib niya. Hindi na ito simpleng pag-aaway mag-asawa. Ito ay tungkol sa kanyang mana. Pakiramdam ni Tala ay umiikot ang maliit na silid. Property transfer, inheritance law. Ang mga salitang yon ay hindi aksidente. Ang pagdukot sa kanyang kahon ay hindi aksidente. Ang pagpili sa law firm na ito, lahat ay may plano. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang kamalayan. Ang pagpapalaya sa kanya sa bahay ay hindi lang bunga ng isang simpleng pagtatalo tungkol sa kanyang biyenan. Ito ang huling hakbang sa isang mas malaking plano. At kung may plano, sino ang mga arkitekto nito? Si Doña Merly? Malinaw. Si Ramon? Masakit, pero oo. Pero paano nalaman ni Ramon kung paano ito gagawin? Hindi siya ganoon katalino sa mga legal na bagay. Kailangan niya ng tulong. Isang taong malapit. Isang taong pinagkakatiwalaan nilang pareho. Ang mukha ni Elia ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw. Huwag mong tatawagan si Kuya Cal. Ako ang bahala dito. Just trust me. Napailing si Tala. Sinusubukang iwaksi ang ideya.
Hindi. Hindi si Elia. Magkapatid ang turingan nila. Pero habang pilit niyang itinatanggi, mas lalong lumilinaw ang lahat. Ang pagpupumilit ni Elia na ilayo si Cal, ang pagiging kalmado nito sa telepono, ang pagdadala nito ng mga gamit niya na parang isang mensaherong may sariling interes, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niya ng pruweba. Hindi siya pwedeng mag-akusa base sa pakiramdam lang. Kailangan niya ng isang bagay na matibay, isang bagay na hindi maitatanggi. Ang isip niya ay bumalik sa mga paper bag na dala ni Elia. Bukod sa kahon, may mga damit at iba pang gamit doon. Sinimulan niyang halongkatin ang mga yon. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Isang resibo? Isang sulat? Wala siyang nakita. Napaupo siya sa sahig, pagod at bagsak ang loob. Napatingin siya sa laptop na nakabukas pa rin. At doon niya nakita. Isang notification mula sa kanyang email. Isang automated na email mula sa bangko. Isang bagay na karaniwan niyang binabaliwala. Transaction alert. A payment of PHP 250,000 has been successfully made from your joint account. Kinilabutan si Tala. Hindi siya gumawa ng ganoong kalaking transaksyon. Binuksan niya ang email. Ang pera ay ibinayad sa isang kumpanya. EV Consulting Services. Hindi niya kilala ang kumpanyang iyon. Ngunit ang mga inisyal? EV. Hindi maaari. Nanginginig niyang hinanap ang pangalan ng kumpanya sa internet. Lumabas ang isang simpleng website. Nag-click siya sa About Us page. At doon, bumagsak ang kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Ang larawan sa page ay nakangiti sa kanya. Ang larawan ng nag-iisang may-ari at CEO ng EV Consulting Services, ang kanyang best friend, si Elia Valdez. Ang nakangiting mukha ni Elia sa screen ng laptop ay parang isang multo. Isang multo na may pangalan, EV Consulting Services, 250,000 piso. Ang halaga ng pagtataksil. Hindi galit ang unang naramdaman ni Tala. Ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Parang binuksan ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog siya sa isang madilim na lugar kung saan walang hangin. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya ito maramdaman. Ang natira lang ay ang bigat. Ang bigat ng katotohanang ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan ay iisa pala sa pagsira sa kanya. Ilang minuto siyang nakatitig lang doon, blangko ang isip, nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Tala, besa ko to. Ang boses ni Elia, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Mabilis niyang isinara ang laptop. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Pumasok si Elia na may dalang baon. Ang ngiti sa labi ay kasing tamis ng dati. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka sumasagot sa text ko, kaya dinalhan na kita ng paborito mong sinigang. Masayang sabi nito. Umupo si Elia sa tabi niya sa kama at inayos ang pagkain. Nagkunwari si Tala na pagod lang. Pinanood niya ang bawat galaw ng kaibigan, ang bawat ngiti, ang bawat haplos sa kanyang likod. Lahat ngayon ay parang isang dula-dulaan, isang perpektong pag-arte. Kumain ka na, Bes. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, sabi ni Elia. Sumubo si Tala, pero parang abo na ang lasa ng pagkain sa kanyang bibig. Huwag ka masyadong mag-alala sa pera, ha? Pagpapatuloy ni Elia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong malaki ang nalugi sa inyo dahil doon sa masamang investment na pinasok ni Ramon. Natigilan si Tala. Ang kutsara ay huminto sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elia. Investment? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon, pero may talim. Anong investment? Biglang nagbago ang mukha ni Elia. Isang mabilis na anino ng gulat ang dumaan sa mga mata nito bago niya ito pilit na pinalitan ng isang ngiti. Yun ba? Nabanggit lang sa akin ni Ramon noon. Matagal na.
Alam mo naman yon, kung ano-anong business ang pinapsok. Umiwas ito ng tingin at biglang naging abala sa pag-aayos ng mga lalagyan ng pagkain. Pero huli na, hindi kailanman nagkaroon ng masamang investment. Ang finances nila ni Ramon ay laging maayos. Ang kasinungalingan ay malinaw na parang kristal. Ang slip-up na yon, ang maliit na pagkakamaling yon, ang siyang nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanilang pagkakaibigan. Hindi na nagsalita si Tala. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagkain sa gitna ng katahimikan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi na siya nag-iimbestiga ng isang misteryo. Kinukumpirma na lang niya ang laki ng pinsala. Sige bes, aalis na rin ako. May asikasuhin pa kasi ako. Paalam ni Elia na tila hindi na komportable sa katahimikan. Babalik ako bukas ha? Tawag ka lang. Love you. Nang magsara ang pinto, ibinaba ni Tala ang kanyang kutsara. Hindi na siya umiiyak. Ang lungkot ay napalitan na ng isang bagay na mas malamig at mas matigas. Binuksan niyang muli ang kanyang laptop. Tinitigan niya ang email, ang pangalan ng kumpanya, at ang larawan ni Elia. Ang anino ng pagtataksil ay may mukha na. At may pangalan. Elia Valdez. Ang lamig na dala ng katotohanan ay mabilis na napalitan ng apoy. Isang apoy na hindi pa nararamdaman ni Tala kailanman. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay naging panggatong sa kanyang determinasyon. Ang unang hakbang niya kinabukasan ay ang bangko. Dala ang kanyang bankbook at mga ID, pumila siya. Ang puso ay martilyo sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay matawag ang kanyang numero, inilahad niya ang transaction details sa teller. Miss, gusto ko lang po sanang malaman ang detalye ng transaction na ito. Hindi ko po ito inauthorize. Tiningnan ng babaeng teller ang computer. Nag-type ng ilang sandali at pagkatapos ay tumingin kay Tala na may halong pag-aalala. Ma'am, joint account po kasi ito. Ang transaction po ay valid dahil may authorization po ni Sir Ramon Navarro. Pero asawa ko siya, giit ni Tala. May karapatan akong malaman kung saan napunta ang pera. I understand, ma'am, malumanay na sabi ng teller. Pero under the bank's privacy policy, kailangan po namin ng written consent mula sa parehong account holders para maglabas ng specific details o kaya po ay court order. Isang pader. Isang pader na gawa sa rules at regulations na pumoprotekta sa taong nanloko sa kanya. Lumabas si Tala sa bangko na walang dala. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay nagsisimulang bumalik. Sinubukan niyang tawagan si Ramon. 10 beses, walang sumasagot. Nag-text siya. Ramon, kailangan nating mag-usap tungkol sa pera. Ang mensahe ay naihatid. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang 2 asul na checkmark. Seen, pero walang sagot. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit labag sa loob niya, kahit alam niyang kahihiyan ang naghihintay, nag-book siya ng taxi at nagpahatid sa address na dati niyang tinawag na tahanan. Nakatayo sa labas ng gate, parang isang estranghero, nag-aalangan siyang kumatok. Pero bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, ang pinto ng bahay ay bumukas. Lumabas si Doña Merly. Hindi siya gulat. Hindi siya galit. Nakasuot ito ng mamahaling duster at may hawak na gunting panghardin. Kalmado itong lumapit sa gate pero hindi ito binuksan. Anong kailangan mo, Tala? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng umaga. Kailangan kong makausap si Ramon, diretsyong sabi ni Tala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Merly habang pinuputol nito ang isang sanga ng bougainvillea na lumalawit sa pader. Ang matalim na tunog ng gunting ay sumabay sa kanyang mga salita. Wala siya rito. At kahit nandito pa siya, ayaw ka na niyang makita. Tungkol ito sa pera namin. Pagpupumilit ni Tala. May malaking halaga na nawawala. Nagpatuloy sa paggugupit si Doña Merly. Isang magandang kumpol ng pulang bulaklak ang nahulog sa lupa.
Pera ninyo, wala nang kayo tala at wala ka ng karapatan sa kahit anong ari-arian sa loob ng pamamahay na ito. Hindi yan totoo. Totoo, sabi ng matanda. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanyang mga mata. Pinipili na ni Ramon ang tahimik na buhay. Isang buhay na wala ka. Kaya parang awa mo na, umalis ka na, at huwag ka nang manggulo. Ang bawat salita ay parang lason. Ang bawat putol ng gunting ay parang pagputol sa kanyang pag-asa. Tumalikod na si Tala. Alam niyang wala siyang mapapala. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling salita ni Doña Merly. At Tala! Lumingon siya. Nakangiti ang kanyang biyenan. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Mag-ingat ka sa daan. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Naglakad si Tala palayo sa bahay na yon na walang direksyon. Ang banta ni Doña Merly ay umuugong sa kanyang tainga. Ang gutom at pagod ay nagsimulang magparamdam. Ayaw niyang bumalik sa kumbento, hindi pa. Kailangan niya ng lugar kung saan pwede siyang mag-isa. Kahit saglit lang, nakita niya ang maliit na ilaw mula sa karinderya ni Aling Nena. Ang kapitbahay nilang may-ari ng maliit na kainan sa kanto. Pumasok siya. Umupo sa pinakasulok na mesa at umorder ng kanin at isang mangkok ng mainit na sinigang. Ang amoy ng lutong bahay ay dapat sanay nakakaginhawa, pero para sa kanya, isa lang itong paalala ng buhay na nawala. Hija, ikaw pala yan. Napatingala si Tala. Nakatayo si Aling Nena sa harap niya. May hawak na sandok at may bahid ng pag-aalala sa muka. Ayos ka lang ba? Matagal na kitang di nakikita sa bahay niyo. Namayat ka. Pilit nang ngumiti si Tala. Okay lang po ako, Aling Nena. Medyo busy lang po sa trabaho. Tumingin si Aling Nena sa paligid na para bang may tinitingnan. At pagkatapos ay bumulong. Pero yung kaibigan mo, yung maganda, madalas kong nakikita ang kotse niya doon. Natigilan si Tala. Ang hawak na kutsara ay nanigas sa kanyang kamay. Si Elia po? Tumango si Aling Nena. Oo, siya nga. Laging nandoon. Minsan, kahit hating gabi na. Kahit nung mga panahong alam kong nasa Cebu ka para sa trabaho mo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Kung umasta nga parang siya ang may-ari ng bahay. Dagdag pa ng matanda. Laging may dalang mga paper bag. Minsan naman, siya ang nag-uutos sa delivery boy. Ang kanin sa plato ni Tala ay biglang naging parang mga bato. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay lumamig. Hindi na niya kayang lumunok. Nakita ni Aling Nena ang pagbabago sa mukha niya. Puno ng pagsisisi, kumuha ito ng isa pang sandok ng kanin mula sa kaldero at idinagdag sa plato ni Tala. Kumain ka, mahinang sabi nito. Ang boses niya ay wala ng bahid ng tsismis, puro pag-aalala na lang. Kailangan mo ng lakas. Ang simpleng kabaitang yon ang nagpatulo sa luhang kanina pa pinipigilan ni Tala. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Nang akmang aalis na si Aling Nena, huminto ito at lumingon muli. Ang boses ay mas mahina pa. Narinig ko pa nga minsan, sabi niya, halos pabulong na lang. Narinig ko na tinawag siyang darling ng Ginoo. Ang salitang darling ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Tala habang pabalik siya sa kumbento. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkakabit-kabit na. Ang pagtataboy sa kanya, ang kahon, ang law firm, ang pera, ang mga kasinungalingan ni Elia. Hindi na siya umiyak. Ang init ng mga luha ay napalitan ng nagyeyelong determinasyon. Pagdating sa kanyang silid, hindi siya nagpahinga. Binuksan niya ang laptop. Ang isip ay matalas at nakapokus. Naalala niya ang mga dokumento sa kahon ng kanyang ina, ang orihinal na titulo ng lupa na ipinamana sa kanya. Kinuha niya iyon. Nakasulat doon ang numero ng titulo.
Ito ang susi. Gamit ang guide na ibinigay ni Kuya Kal, pumasok siya sa online portal ng Land Registration Authority. Isang simpleng website ng gobyerno, pero para kay Tala, ito ang pinakamahalagang lugar sa buong mundo sa sandaling iyon. Hinanap niya ang section para sa document tracking. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang numero ng titulo. Nag-click siya ng search. Umikot ang maliit na loading icon sa screen. Bawat segundo ay parang isang oras. At pagkatapos, lumabas ang resulta. Isang listahan ng mga transaksyon na nakarehistro sa ilalim ng titulo. Ang mata niya ay mabilis na dumaan sa mga linyang pamilyar hanggang sa natigilan siya sa pinakabago. Isang entry na may petsang 2 linggo lang ang nakalipas. Nature of transaction, deed of absolute sale. Napahawak siya sa kanyang bibig. Totoo nga, binenta. Ang lupa niya binenta. Mayroong link para tingnan ang isang scanned copy ng dokumento. Nanginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse. Huminga siya ng malalim at nag-click. Dahan-dahan, nag-load ang imahe sa screen. Isang formal na dokumento, puno ng mga legal na salita na hindi niya maintindihan, pero ang naintindihan niya ay ang mga pangalan. Seller, Tala Ane Navarro Buyer, Horizon Prime Holdings Inc. At sa huling pahina, ang mga pirma. Nandoon, ang pirma niya, isang perpektong kopya, ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Isang pirma na ginamit niya sa libu-libong pagkakataon, pero ngayon ay parang isang sandata na ginamit laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang SSSID mula sa pitaka. Inilagay niya ito sa tabi ng screen. Ang pirma sa ID ay ginawa niya noong puno pa siya ng pangarap. Ang pirma sa screen ay ginawa para wasakin ang mga pangarap na yon. Pareho sila ng anyo, pero ang isa ay puno ng buhay at ang isa ay sagisag ng kamatayan ng tiwala. Sino ang Horizon Prime Holdings Inc.? Isang pangalang walang muka. Nag-scroll siya pababa. Ang mga mata ay hinahanap ang iba pang detalye sa dokumento. At doon niya nakita, sa section na nagsasabi kung sino ang kumakatawan sa kumpanya. Horizon Prime Holdings Inc., herein represented by its Chief Operating Officer. Binasa niya ang pangalan. 1 beses, 2 beses, paulit-ulit. Pero hindi nagbago ang mga letra. Elia S. Valdez. Napatitig si Tala sa screen, ang mga mata ay tuyo at nanlalaki. Wala nang luhang lumalabas. Parang isang malawak na disyerto ang kanyang kaluluwa, kung saan ang lahat ng emosyon ay natuyo na at ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Elia S. Valdez. Hindi na ito isang hinala. Hindi na ito isang kutob. Naroon, nakasulat sa itim at puti, sa isang opisyal na dokumento, ang lagda ng kataksilan. Hindi na niya kailangang malaman pa kung paano o kailan. Ang tanging mahalaga ay ang bakit. Pero kahit ang tanong na yon ay parang wala ng saysay. Dahil sa kasakiman, sa inggit, anuman ang dahilan, hindi nito mababago ang resulta. Isinara niya ang laptop. Ang pag-click nito ay tila isang hatol. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana ng kanyang silid. Tanaw mula roon ang bell tower ng simbahan, matatag sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maraming araw, pakiramdam niya ay siya ang babaeng nakakulong sa pinakatuktok ng toring iyon, isang biktima na naghihintay ng tulong. Pero ngayong gabi, nagbago ang lahat. Ang pagkatuklas sa pirma ni Elia ay hindi ang huling dagok na gumupo sa kanya. Ito ang susi na nagpalaya sa kanya mula sa kanyang kulungan. Wala nang sakit, wala nang pagkalito. Ang pumalit ay isang bagay na mas malinaw, mas matalas. Isang bagay na parang bakal sa kanyang gulugod. Hindi na siya ang tala na pinalayas. Hindi na siya ang tala na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi na siya ang tala na umaasa sa tulong ng iba. Ang babaeng nakatingin sa bell tower ngayon ay isang arkitekto. At mayroon siyang plano. Walang luha, walang takot. Ang natira na lang sa sistema ni Tala ay ang lamig ng yelo at ang tigas ng bakal.
Isa-isa, mahinahon niyang in-print ang lahat ng ebidensya, ang kopya ng deed of sale, ang screenshot ng website ng EV Consulting Services, ang bank transaction alert. Bawat papel na lumalabas sa printer ay parang isang bala na isinasalansan niya sa kanyang baril. Nang makumpleto ang lahat, tinawagan niya si Kuya Cal. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kuya, simula niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. May plano ako. Ikinuwento niya ang lahat ng mabilis at direkta, walang emosyon. Hindi siya humihingi ng tulong. Nagbibigay siya ng impormasyon. Sa kabilang linya, tahimik lang na nakikinig si Cal. Hindi niya ito pinutol. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat. Nang matapos si Tala, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Bunso, sabi ni Cal. At sa unang pagkakataon, narinig ni Tala ang pagmamalaki sa boses nito. Proud ako sa'yo. Anong kailangan mo sa akin? Wala, kuya. Maliban sa isang bagay. Sagot ni Tala. Gusto ko lang malaman mo, para kung ano man ang mangyari. Alam mo, mag-iingat ka, sabi lang ni Cal. Isang simpleng paalala, pero para kay Tala, ito ay isang basbas. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Oras na. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Doña Merly. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Mama Merly, payag na po akong makipag-usap para matapos na ang lahat ng maayos. Sinadya niyang gawing parang isang pagsuko ang tono, isang puting bandila. Alam niyang ito ang pain na kakagatin ng kanyang biyenan. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang telepono. Isang sagot mula kay Doña Merly. Bago niya ito basahin, humarap muna siya sa maliit na salamin sa dingding. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, tinitigan niya ng mabuti ang kanyang refleksyon. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng basang-basa sa ulan na puno ng hiya at takot. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang hindi na lumuluha, kundi nag-aapoy. Isang estranghero, isang mandirigma. Dahan-dahan, binuksan niya ang mensahe. Mabuti, dito sa bahay, bukas ng gabi. Dalhin mo lahat ng kailangan mong dalhin. Isang ngiti, isang malamig, at matalim na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Tala. Ito na. Ang paanyaya sa sarili niyang paghuhukom. Hindi nila alam. Hindi sila ang magiging hukom. Hindi na siya sumagot. Ibinaba niya ang telepono. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanda. Hindi siya naghanda ng mga isusuot na damit o mga sasabing salita. Inihanda niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalooban. Inayos niya ang mga ebidensya sa isang folder. Bawat papel ay may kahulugan. Bawat piraso ay isang hakbang sa hagdanan ng kanilang pagkakasala. Habang papalubog ang araw, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang katahimikan bago ang unos. Wala ng galit. Wala ng sakit. Ang natira na lang ay isang malinaw na layunin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa kanyang pangalan, sa kanyang dangal, at sa kanyang buhay. Bukas ng gabi, babalik siya sa bahay na yon. Ngunit hindi na bilang asawang pinalayas. Babalik siya bilang ang bagyo. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat at puno ng pagkukunwari. Amoy air freshener na pilit tinatakpan ng amoy ng isang bagay na nabubulok. Ang mga muebles ay pamilyar, pero ang pakiramdam ay banyaga. Para siyang pumasok sa bahay ng kalaban. Nakatayo si Tala sa gitna ng sala. Sa malaking sofa, magkakatabing nakaupo ang tatlong tao na sumira sa kanyang buhay. Si Doña Merly sa gitna, parang isang reyna sa kanyang trono. Si Ramon sa isang tabi, hindi makatingin ng diretsyo, at si Elia sa kabila. Pilit nang ngumingiti na parang isa siyang bisitang pandangal. Sila ang korte, sila ang mga hukom, at siya ang akusado. Mabutit dumating ka, Tala.
Panimula ni Doña Merly, ang boses ay matamis na parang lason. Napag-usapan na namin, para sa ikakatahimik ng lahat, pumapayag si Ramon na ibigay sa'yo ang kotse at bibigyan ka namin ng kaunting tulong pinansyal para makapagsimula kang muli. 100,000. Mahinang dugtong ni Ramon, ang tingin ay nasa sahig. Si Bess, singit ni Elia, ang boses ay malambing. They're being very generous. Tanggapin mo na, para lahat tayo ay makamove on. Para makapagsimula na tayong lahat. Hindi kumibo si Tala. Hinayaan niyang lumutang sa hangin ang kanilang mga salita. Ang kanilang kabaitan. Ang kanilang alok. Nang matapos sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Naghihintay sila sa kanyang sagot. Sa kanyang pagtangis. Sa kanyang pagmamakaawa. Ngunit hindi iyon ang ibinigay niya. Dahan-dahan, lumapit si Tala sa center table. Mahinahon niyang inilapag ang hawak niyang folder. Ang tunog ng paglapat nito sa salamin ay tila isang malakas na dagok sa gitna ng katahimikan. Binuksan niya ito. Inilabas niya ang unang papel at inilatag ito sa mesa. Itinulak ng marahan sa kanilang direksyon. Bank Transaction Alert. 250,000 pesos mula sa joint account natin, Ramon. Ipinambayad sa EV. Consulting Services. Nakita ni Tala ang biglaang pagputla ng mukha ni Elia. Inilabas niya ang pangalawang papel. Isang printout ng About Us page ng website. Nakangiti ang larawan ni Elia dito. Ang ganda ng picture mo dito, Bess, sabi ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. CEO ka pala. Tala, I can explain? Nagsimulang magsalita si Elia. Ang boses ay nanginginig. Pero hindi siya pinansin ni Tala. Inilabas niya ang huli at pinakamatibay na ebidensya, ang kopya ng Deed of Absolute Sale. Inilapag niya ito sa ibabaw ng dalawa pa. Ang mana ko mula kay Mama, na ibenta pala. At heto ang pirma ko. Sabi ni Tala, itinuturo ang pekeng lagda. Ang galing ng pagkakagawa. Halos kapareho. At ang bumili? Horizon Prime Holdings, represented by Elia S. Valdez. Doon gumuho ang lahat. Hindi totoo yan. Sigaw ni Elia napatayo. Si Ramon ay napayuko na lang. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Pero ang mga mata ni Tala ay nakatuon lang sa Reyna. Kay Doña Merly, sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang pagkasira sa perpektong postura ng kanyang biyenan. Ang nangiti ay nawala. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ang mga mata na dati puno ng pagmamataas ay puno na ngayon ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Tala dati. Takot. Nakatayo si Tala ng tuwid. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Pakiramdam niya ay magaan siya, malaya. Tumingin siya sa kanilang tatlo, sa duwag niyang asawa, sa taksil niyang kaibigan, at sa Reynang nawalan ng korona. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Hindi na ako ang Tala na kilala niyo. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Naglakad siya papalayo. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan at palapit sa kanyang bagong buhay. Nang marating niya ang pinto, hindi siya lumingon. Hinawakan niya ang doorknob at sa huling pagkakataon, narinig niya ang pag-click nito, hindi bilang isang pagtataboy, kundi bilang isang paglaya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, iniwan ang tatlong tao na nakakulong sa ginawa nilang kasalanan, sa gitna ng katahimikan at ng mga papel ng katotohanan na nakakalat sa kanilang harapan. Makalipas ang ilang buwan, ang Quezon City ay hindi na binalot ng ulan. Ang araw ay sumisikat na muli. At kasama nito, isang bagong simula. Hindi naging maingay ang hustisya. Hindi ito isinigaw sa mga telebisyon. Ito ay dumating na parang isang tahimik na agos na inanod ang lahat ng dumi. Si Ramon at Elia ay naharap sa kasong estafa at falsification of public documents.
Nawala ang kanilang mga lisensya, ang kanilang mga trabaho, at higit sa lahat, ang kanilang pangalan. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay hindi sa kanila napunta. Ito ay napunta kay Doña Merly. Walang rehas na bakal ang kumulong sa kanya, ngunit naging bilanggo siya sa sarili niyang komunidad. Ang hiya, ang kahihiyan, ay naging pader na hindi niya kayang akyatin. Ang bawat tingin ng kapitbahay, ang bawat bulong sa palengke na naririnig ni Aling Nena, ang bawat pinto na nagsasara sa kanyang pagdaan. Iyon ang naging sentensya niya habang buhay. Ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Tala. Hindi na siya nakatira sa kumbento. Sa tulong ni Cal, nakakuha siya ng isang maliit na apartment, isang lugar na kanya talagang matatawag na sarili. Ang lupaing minana niya ay naibalik sa kanya. Pero sa halip na ibenta ito para sa pera, may iba siyang plano. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Tala sa harap ng isang bagong tayong bahay. Maliit lang ito, simple, pero matatag. Ang disenyo ay puno ng liwanag. Kasama niya si Cal. Sa harap nila ay isang babae. May kargang maliit na sanggol. Ang mga mata ay puno pa rin ng bakas ng takot. Pero mayroon ng kislap ng pag-asa. Ito ang unang bahay ng Bahay Pag-asa. Isang pundasyong itinayo ni Tala at ng kanyang kapatid. Isang programa na nagbibigay ng ligtas at abot kayang tahanan para sa mga kababaihang nakaranas ng emotional abuse. Para sa'yo to, sabi ni Tala habang inaabot ang susi sa babae. Walang salitang lumabas. Ang tanging isinagot ng babae ay isang mahigpit na yakap. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat. Ang pasasalamat, ang pag-unawa, ang paghilom. Sa gabing iyon, habang mag-isang nakaupo sa harap ng kanyang drafting table, naisip ni Tala ang 3 taong minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang natira na lang ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Naunawaan niya na ang pagpapatawad pala ay hindi para sa kanila. Hindi ito paglimot sa kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay para sa sarili. Ito ang pagpili na huwag nang hayaang ang kanilang anino ay patuloy na magbigay dilim sa kanyang kinabukasan. At sa pagpili niyang iyon, natagpuan niya ang kapayapaan. Tumingin siya sa bagong blueprint na nasa kanyang harapan. Isang panibagong bahay, isang panibagong pag-asa, at sa wakas, ngumiti si Tala. Isang ngiti na hindi pilit, hindi mapait. Isang ngiti na kanya talagang tunay. At diyan po nagtatapos ang paglalakbay ni Tala. Sa isang ngiti na kanya talagang tunay. Maraming salamat mga kapuso sa inyong pananatilit pakikinig hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maikakaila na ang eksena kung saan itinaboy si Tala sa gitna ng ulan ang pinakamasakit isalaysay. Ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha at ang bigat ng bawat piraso ng kanyang nawasak na tiwala. Dahil ang mga ganitong kwento ay hindi nalalayo sa katotohanan. Madalas, ang mga ito ay hango sa mga tunay na pait at tapang na nasasaksihan natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit sa bawat basag na puso, sa bawat basag na tiwala, may isang buto ng pag-asa na maaaring tumubo. Ang kwento ni Tala ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo hindi bumabagsak, kundi sa kung paano tayo muling bumabangon at nagiging arkitekto ng ating sariling pagtayo. At ito ang tanong na iniiwan ko sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, sa tingin mo ba, kaya mong ibigay ang kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong boses. At kung ang kwentong ito ay sumalat sa inyong puso, mangyari po sanang i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan.
Ang kwentong inyong napakinggan ay pinamagatang Ang Arkitekto ng Kanyang Pagbangon. Ito ay orihinal na likha ng Tadhana Stories. Ako po ang inyong lingkod, si Clara. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwentong puso.